So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Mia Tripasyan, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion is all about ascension, and the ascension of Jesus into heaven signifies his exaltation and enthronement as the sovereign king over all creation. His rule and his plan to bring heaven's reign to earth. So our Bible reading is all about Acts chapter 1 verse 9 to 11. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking in the sky? This same this same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay tungkol sa makapangyarihang pag-akyat ni Jesus Christ sa langit pagkatapos ng kanyang puling pagkabuhay. So, pinapatunayan nito ang kanyang pagiging hari ng mga hari, ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, at ang kanyang pangako na babalik upang ganap na tubusin ang kanyang mga tao at ipagpatuloy ang kanyang paghahari sa bagong langit at lupa. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the ascension is the enthronement of Christ in heaven as King of Kings. So, sa kanyang pag-akyat, si Kristo ay opisyal na nakaluklok bilang hari ng mga hari. So, pinapakita ang kanyang kataas-taasang otoridad sa lahat ng nilalang at ipinapahayag nito na siya ang tagapamagitan na nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. So, sa pamamagitan ng kanyang paghahari, patuloy siyang namamagitan para sa kanyang mga tao. So, ang ascension ay simbolo ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at kawalhatian. So, yung sa kanyang pagiging hari, kanyang iniingatan at ginagabayan ng kanyang iglesia. So, second is the ascension is the beginning of the invention of the nation. Nang umakyat si Kristo Jesus sa langit, inulunsad niya ang kanyang plano na gawing mga disipulo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng ebanghelyo. So, yung pag-akyat ay hudyat ng pagbubukas ng misyon ng iglesia upang maikalat ang kanyang paghahari. So, pinapalakas ito ang loob ng mga mananampalataya na isabuhay ang Great Commission. So, ang layunin ay hindi lamang iligtas yung mga individual, kundi baguhin ang mga kultura, komunidad at mga bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno. So, yung ascension is nagsimula ng espiritual na digmaan upang mabawi ang mundo para sa Diyos. So, last teaching is the ascension assures us the earth will become a territory of heaven. So, yung pag-akyat ni Kristo Jesus ay katiyakan kasi na ang mundo ay mababago ayon sa gusto at disenyo ng Diyos. So, sa kanyang pagbabalik, lubos na mangyayari ang pagsasanib ng langit at lupa. So, ang mga Kristiyano ay mga embahador ng kaharian ng Diyos, tinawag na magdala ng kaayusan, katwiran at pag-ibig sa mundong ito. So, ang ascension kasi ay nagbibigay ng pag-asa na ang kasalukuyang mundong puno ng kasalanan ay darating sa punto ng lubos na katubusan. So, yung paghahari ni Kristo Jesus ay isang proseso ng patuloy na pagsasakatuparan ng kanyang layunin sa lupa. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is live under the kingship of Christ. So, ang pamumuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo Jesus ay nangangahulugang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon ng ating buhay. So, dapat tayo magpasakop sa Kanyang mga utos at iwasan ng mga bagay na hindi kayang kinalulugdan. Ang ating mga desisyon, relasyon at trabaho ay dapat sumasalamin sa kanyang looban dahil sa ilalim ng kanyang paghahari is nagkakaroon tayo ng gabay na katiyakan sa ating espiritual na paglalakbay. Excuse me. So, ang pamumuhay na ito ay hindi lamang sa pagsunod kundi isang relasyon ng pagmamahal at paggalang kay Kristo bilang hari. So, second is let Christ invade your family through the gospel. So, ang ebanghelyo kasi ni Kristo Jesus ay dapat magsimula sa ating mga pamilya. So, yung bawat miyembro ay kailangang maunawaan yung pagmamahal at layunin ng Diyos sa kanilang buhay. So, sa pamamagitan ng regular na pag-aaral ng salita ng Diyos, panalangin, at yung pagkakaisa
ang pamilya ay magiging matatag sa pananampalataya. So, ang ebanghelyo is nagdudulot ng pagbabago ng puso, nag-aalis ng hidwaan, at nagtatatag ng pag-ibig at paggalang. So, sa pamamagitan ng kanyang impluwensya, ang bawat pamilya ay magiging ilaw sa komunidad. So, last is long to witness the return of Christ to complete our redemption. So, yung pag-asa sa pagbabalik ni Kristo ay dapat mag-udyok sa atin na mabuhay ng may layunin at pananampalataya. So, dapat tayo maging matyag at masigasig sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. So, ang ating pananabik ay nagdudulot ng inspirasyon upang gumawa ng mabuti, maglingkod sa kapwa at maging tapat sa ating misyon bilang mga alagad ni Kristo. So, ang ating pagbabalik ay nagbibigay ng kasiguraduhan na ang ating paghihirap ay may layunin at magwawakas tagumpay sa bawat araw na ating buhay ay dapat maging handog ng pagsamba habang inaasam ang kanyang muling pagdating. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about what does it mean to live under the kingship of Christ in your daily life. So, yung pamumuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo Jesus is nangangahulugan kasi ng ganap na pagsuko sa kanyang kalooban at pagkilala sa kanyang soberanya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, ito ay pagtanggap sa kanyang mga utos bilang gabay sa ating mga aksyon at desisyon. So, sa praktikal na paraan, ito ay nakikita sa ating pakikitungo sa iba, sa ating pagiging tapat sa trabaho at sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. So, ang pamumuhay na ito ay hindi lamang pagbibigay ng respeto, kundi aktibong pagkikilahok sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa iba at paggawa ng mabuti. So, sa araw-araw, ito rin kasi yung nangangahulugang pagkakaroon tayo ng malapit na relasyon sa Diyos sa pamamagitan kasi ng panalangin at pag-aaral ng kanyang salita. So, ang ating buhay ay dapat na sumasalamin sa katangian ni Kristo. Una na doon is yung mapagpakumbaba, mapagmahal, at puno ng malasakit. So, sa ilalim ng kanyang pamumuno is natututo tayong magtiwala at umasa sa kanya na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at layunin sa pamumuhay. So, let's pray na po. Lord God, Ikaw ang aming Hari at tagapagligtas. Salamat sa iyong pag-akyat sa langit at sa iyong patuloy na paghahari sa amin. Lord, tuturuan mo kaming mabuhay ng naayon sa iyong kalooban, maging tapat sa iyong misyon at pagdala ng kawalhatian sa iyong pangalan. Gabayan mo po kami sa pang-araw-araw upang maging masunurin at pagmamahal na tagasunod. Lord, kayo naabangan namin ang araw ng iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen.